Magandang araw sa iyo, Lady Jing. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong minsang nagbakasyon ako sa probinsya ng lolo ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ronnie. Isang araw, niyaya ko ng 2 kong pinsan at 3 ko pang kaibigan na maligo sa ilog. Mga bandang 2:00 na yun ng hapon. Maalinsangan ang panahon kaya masarap maligo. Nang marating na namin ang ilog, ay nagsilanguyan kagad kami, Lady Jing. Mga ilang minuto pa, habang nagkasiyahan, may naamoy kaming sobrang langsa. Hindi na lang namin iyon pinansin. Maya-maya, may dumaan malapit sa pinagliliguan namin. Isang babae na nasa mid-20 siguro ang edad at isang batang babae na siguro mga 5 taong gulang. Nagpatuloy kami sa aming pagliligo habang masayang naghahabulan sa tubig. Maya-maya ay nahintakutan kami sa kadahilanang ang tubig sa ilog ay naging pula ang kulay at sobrang lansa pa nito. Nagsiahunan kami mula doon. Sobrang baho at nakakakilabot tingnan. Nang bigla kaming makarinig ng isang iyak ng bata. Pinuntahan namin kung saan iyon galing. Pagkarating namin sa unahan, may nakita kaming malaking bato. At sa gilid nito ay naroon ang isang bata na wala ng buhay. Ginilitan ang leeg nito at may iba't ibang sugat pa sa kanyang katawan. Sa kilabot at takot ay tumakbo kami pabalik sa bahay ng abuelo ko. Nagsumbong kami kaagad. Sinamahan naman namin si Lolo at si Mang Isko na kapitbahay lang niya sa ilog na iyon upang makita nila ang anumang nakita namin. Pagkarating doon ay nagulat kami. Wala ang bata doon at hindi naman mapula ang kulay ng ilog. Walang bakas. Nagtaka akong tiningnan sina Lolo at Mang Isko. Nakita ko itong nagkatingin at umiiling-iling pa. Pagdating sa bahay, ay doon na ikinwento ni Lolo sa amin. Mga 1 dekada na daw ang nakaraan nang may pinatay na bata. At doon mismo, sa kung saan namin nakita, ay doon ito tinapon. Hindi na daw nakayanan ng ina nito ang pagkamatay ng anak. Kaya ilang araw lang ay nagbigti ito. Kinilabutan kami sa kwento ni Lolo. Lalo na nang sabihin niyang ang petsang ito ay petsa kung saan pinatay ang bata. Ito namang isa kong kwentong karanasan ay nangyari sa aming lugar mismo. Nakatira kami sa lungsod. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa bahay, may binili kasi ako sa isang convenience store mga 1 kilometro ang layo mula sa aming tirahan. Mga 11:00 na ng gabi. Habang naglalakad pa uwi, palingon-lingon ako kasi medyo madilim konti sa parte na iyon. Malapit sa tulay. May paminsan-minsan pa namang dumadaang sasakyan. Mahaba ang tulay na iyon. Nang malapit na ako sa dulo, ay bigla akong nakarinig ng pag-iyak, Lady Jing. Nagpalingalinga ako. May nakita akong babae sa pinakadulo ng tulay. Kaya nilapitan ko. Umiiyak ito, Lady Jing. Nakasuot ng puting bestida ang babae. Miss, okay ka lang? Tanong ko.
nang bigla itong humalakhak. Napaatras ako. Naisip ko baka kako isang adik ito at baka may iba pang kasamahan at pagtripan ako. Hindi naman malayo sa lugar na yon ang aming bahay. Mga 100 metro na lang siguro. Naisip kong umalis na lang bago pa ako pagtripan ng mga adik na ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na tuwing gabi ay may mga adik talagang tumatambay dito. Nang akma na akong maglalakad, Lady Jing, biglang lumingon ang naturang babae. Humagikhik pa rin. Kaya di ko na maiwasang lingunin ito. Pinagsisisihan ko talaga ang paglingon ko, Lady Jing. Sa kadahilanang muntik na akong panawan ng ulirat sa panghilakbot. Ang mukha ng babae ay puno ng dugo. Nanglilisik ang mga mata nito habang umingisi ng pagkalaki-laki. Natakot ako pero hindi ako nagpadala. Nanindig man lahat ng balahibo ko ay pinilit ko pa ring ihakbang ang mga paa ko at kumaripas na talaga ako ng takbo. Nang makarating sa bahay, nagtaka si nanay kasi sobrang putlak ko daw talaga. Pinainom nila ako ng tubig. Nang may masmasan ay saka ko kinuwento ang nakita ko. Nahintakutan naman ang inay at ang mga kapatid ko. Sabi pa ni nanay, yan daw ang napapala nang umaalis kahit gabi na. Simula noon, hindi na ako dumadaan sa tulay na iyon kapag ako lang mag-isa. Kahit pa araw, kinikilabutan talaga ako kapag napadaan ako doon. Kahit pa sabihing may kasama ako. Ang ikatlo kong karanasan na hindi malilimutan, Lady Jing, ay noong nag-aral pa ako sa sekundarya. Ang mga matalik kong kaibigan sa paaralan ay pawang mga kaklase ko lang din. Napakapasaway ng grupo namin noon. Minsan nagkakating classes kami kapag hapon na, panghuling subject, para makapag-yosi. Kasagsagan iyon ng pagbibinat ako. Kaya ng panahong iyon ay nagiging palipas oras namin ng mga kaibigan ko ang magkating classes para pumunta sa pinakadulo ng paaralan. Sa likurang bahagi ay malalaking kahoy na ang naroroon. Kaya paniguradong walang makakakita sa amin. Mga 3:40 na yon ng hapon nang tumambay kami. Maganda ang lugar doon kasi malilim. Habang nagyoyosi at nag-usap-usap kami ng kung ano-ano, ay may nasipat akong taong dumaan sa may malayo na parte ng kakahuyan. Nagtaka ako kasi wala namang kabahayan doon at wala ring gumagawi sa lugar na iyon. Bigla namang nawala sa isang iglap yung taong iyon. Hindi ko na lang pinansin. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nang biglang may napakalaking asong maitim ang nakita naming dahang-dahang lumalapit sa amin. Namumula ang mga mata nito at gumisi ang naturang aso. Napakalaki ng ngisi. Doon na kami nagsitayuan. Dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kinaroroonan namin. Nang sa bigla-bigla itong tumakbo para sumbagan kami. Walang habas na kumaripas kami ng takbo papasok sa campus. Nakita kami ng ibang estudyante. Kaya tinapon kaagad namin ang yosing nasa amin pang mga kamay. Nahintakutan kami, Lady Jing.
pero hindi namin ikonwento ang mga nangyari sa aming mga magulang, lalong-lalo na sa aming guro. Baka kasi paimbestigahan pa kung bakit kami naroroon. Simula noon, hindi na kami nagkakating classes, Lady Ching. Hinintay na lang naming mag-uwian na at saka pa kami magyuyusing. Humahanap na lang kami ng matatambayan na malayo sa paaralan. Maraming salamat nga pala sa mga listeners mo, Lady Ching. At maraming salamat din sa pagbahagi ng aking kwentong misteryo. Dumako nga pala tayo sa shoutout. Shoutout naman kay Linda sa Davao Oriental. Magandang hating gabi.